Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you. We worship you, Father in heaven. Years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah would be. Though your words could make the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. The power of your name, El Shaddai, El Shaddai, welcome Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, age to age you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, welcome Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. We pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin, niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. Salamat po sa biyaya ng kaligtasan. Salamat sa patuloy mong ginagawa sa aming buhay. Salamat sa ika-32 anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. At Diyos, dalangin po namin na kumilos ka ng may kalakasan, kausaping lahat ang mga taong nandirito, at gawin mo, Panginoon, ang ayon sa iyong nais sa buhay ng bawat isa. Pagalingin po ang lahat ng may sakit at tugunin ang lahat ng aming kahilingan. Nagtitiwala kami sa iyong katapatan. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, sundan mo po ng iyong tanda. Himalat kababalaghan ang mensaheng ating pagsasalunan. At nawa po'y pagpalain kaming lahat. At
at ang buong parishioner ng church na ito, kasama ang parish priest at mga workers, sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon. Pag-asa naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Sa hirap na at ginawa, itaas ang mga kamay at purihin ang Diyos, ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 hallelujah. Yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas na papuri sa Panginoon, sabay sigaw, welcome, Holy Spirit, take over in this place. Amen. Our healing message is taken from Luke chapter 9. Verses 11 to 17. Luke chapter 9, verse 11 to 17. Noong panahong iyon, sinundan siya ng mga tao nang malaman ito, at malugod naman nilang tinanggap si Jesus. Nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang may mga karamdaman. Nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan niya ang 12 at sinabi nila, "Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga nayon sa paligid,
Nasa liblib na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong ito? Halos 5,000 ang mga lalaking naroon. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao ng 5,000. Pinaupo nga nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipuni ng mga alagad ang lumabi sa pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing o bakol. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Blessed be the Lord God Almighty. Itaas ang mga prayer requests, and blessed be the Lord God Almighty. Blessed be the Lord God Almighty. Taas po ang mga prayer requests. Who was and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, I will love you. We'll lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words. Blessed be the Lord God Almighty. Umawit po tayong lahat. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever.
mga prayer request? Bakit walang kabuhay-buhay ang inyong pagbuhay? Ibagayway ang inyong mga prayer request. At sabihin nyo ngayon, Panginoong Jesus, sabihin nyo, Panginoong Jesus, narito po ang aking mga kahilingan. Inaangkin ko po na ito'y iyong ibibigay, sapagkat ikaw ang aking inaasahan, pinaglilingkuran, Diyos na walang katulad, na ang pangako mo'y iyong tinutupad. Panginoong Jesus, inaangkin ko po na ako'y answered prayer na, at ibabalik mo ng siksikliglig, umaapaw ang aking mga handog. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Let us give thanks with a grateful heart habang kinukolekta ang inyong prayer request ng mga sexing collectors. Let us give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am. Let the poor say, I am, because of what the Lord has done for us. And now, Panginoon. Tinatamad na yata kayong pumalakpak. Anniversary pa naman ninyo. Parang ang hina-hina. Laksan-laksan nyo po. Ayan. Taas ang inyong mga kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan. Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Mahina. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lahat po ng sumagot, answered prayer. Amen? Kaya mahalaga po yung pagsagot. Sabi ng coordinator, depende kung a-adjust yung oras, no? Kasi 30 minutes na lang. Okay. Pero ang mahalaga po, hindi sa haba yan, kundi nasa inyong attentive na pakikinig. Di ba? Nakikinig na kayo? Yung mga nasa tabi, nakikinig na ba? Sinong nasa tabi, nakikinig na? O nagkukwentuhan pa? Lahat ng makikinig ngayon, tatanggap ng himala sa Panginoon. Bakit mahalaga ang pakikinig? Sabagat sinasabi ng Bible, Romans 10:17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig. Hoy,
Ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig. Kaya makinig na po kayo. Parang hindi attentive yung mga kapatid natin. May lakad ng lakad. Yan. Pag huminto na silang lumakad, saka tayo magpatuloy. Alam mo po, sa area ko, attentive silang makinig sa Batangas. At sila doon malakas pumalakpak sa Panginoon. Malakas pang sumigaw. Bakit? Sapagat worship is in the heart. Ang pagsamba po'y nasa puso. At ang inyong pagpalakpak, pagsayaw, pagsigaw, paglundag, lahat ng ating ginagawa ay expression of worship. Pinapakita mo na kay sumasamba. And you know, brothers and sisters, in worship, it is the atmosphere of God's presence. Kung saan ang presensya ng Diyos ay bumababa. At kapag mayroon pong sumasamba, sa pagsamba, there is power. Naku, wala ka power yung amen nila. In worship, there is power. And if there is power in worship, there is healing. May kagalingang nangyayari sa pagsamba pa lang natin sa Panginoon. How much more yung highest form of worship kanina? Kung attentive tayong sumamba kanina sa banal na misa, tsak, pinagaling na kayo ng Panginoon. Ang hina. Amen! 32nd anniversary. 32nd anniversary ng Santo Rosario. My topic is this. Ang topic po natin pag-uusapan, makinig kayo, huwag kayong kwentuhan ng kwentuhan dyan. Dito kayo tumingin, dito yung nagsasalita. Sabi ng Hebreo chapter 4, ang hindi makinig sa nagsasalita dito sa lupa ay may kaparusahan. Sabi ng Book of Hebreo yun, hindi ako. Kaya mahalaga ang makinig. Because if there are 2 or 3 gathered in the name of Jesus, there I am, sabi ni Jesus, andun ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya pag hindi natin nirespeto ang presence ni God, baka mamaya'y delikado paglabas natin. Pero po akong kaibigan kakilala na pagkakatapos ng offering sa Ambel, umuwi na. Sabi niya, alam mo brother Alex, nung umuwi minsan ako, muntik na akong masagasaan. Sabi ko, sister, kasi umuwi ka na hindi pa tapos yung gawain. Nasa dulo ang masarap na biyaya ng Panginoon. Sa dulo ng mensahe, nandun ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Yung final blessing. Sabi ko, pag ginawa mo pa yan, baka matuluyan ka na niyan. Kaya makinig. Sabihin mo sa yung katabi, makinig ka na. Nakikinig na. So, listening is so important. Mahalaga po ang pakikinig. Kaya minsan hindi tayo lumalago dahil hindi tayo nakikinig. At dahil kayo nakinig sa protestante, doon na yung iba. Sisisihin yung simbahan natin kasi hindi nakikinig kapag nasa simbahan. Makinig po. Our healing message is healing through compassion and proclamation. Sabihin nyo, compassion. Pag sinabing compassion, ano yon? Habag. Ang Diyos ay mahabagin. God is a compassionate God. Ang kanyang puso'y mahabagin. At hindi pwedeng ihiwalay diyan sa compassion ang mercy. Mercy and compassion is so important. It is inseparable. Sabi niyo, inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin.
para mag-asawa yan. Hindi pwedeng paghiwalayin ang mag-asawa ng tao. Minsan lang pinaghihiwalay ni kumari at ni kumpari. Mga kapatid, healing through compassion and proclamation. Sabi niyo, proclamation. Ano yung proclamation? Yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bago si Kristo nagpapagaling, nagpapahayag muna ng salita ng Diyos. At alam niyo po, sa lahat ng nakikinig kay Kristo, sinundan pa siya ng maraming tao. Nung malaman si Kristo'y nanduroon, sumunod ang maraming tao malapit sa bulubundukin. Hindi sila napagod. Ay yung iba, napagod lang magpuri, umuwi na. Amen. Hinahanap ko yung nagsasayaw, nangawala na. Yung mga youth na nagsasayaw, napagod na rin yata. So, mahalaga po, yung pong proclamation, pwede bang wag maingay yung nandun? Narinig ko yung ingay. Proclamation, pagpapahayag ng salita ng Diyos. Mahalaga po ang pagpapahayag. Kaya ang Panginoon ay gumagaling yung mga taong sumusunod sa Kanya kasi nakikinig sila. At pagkatapos silang makinig, si Kristo'y nagpapagaling dahil siya'y nahahabag sa mga taong may sakit, may karamdaman at batbat ng suliranin. Naalala niyo yung babaeng 12 taong dinudugo? Bankrupt na po yun. Ubus na ang kayamanan. Kung babasahin nyo, susuriin ang babaeng yun, mayaman po siya. At sinasabi ng banal na aklat, naubos ang kanyang kayamanan sa kapagpapagamot sa mga doktor. Pero hindi po gumaling. Isang araw po nabalitaan ng mayamang ito na si Kristo ay nandoon sa malapit sa Pasita Complex sa Santo Rosario. Nagmamadali siyang pumunta doon, nakipagsiksikan sa maraming tao, at ang sabi ng babae ito, mahipo ko lang ang laylayan ng damit ng Panginoon. Sabi niya, gagaling ako. It's faith, pananampalataya. Yung mga taong may pananampalataya, nakikinig yan. Yung mga taong walang pananampalataya, hindi nakikinig yan. Subalit sa mga taong nakikinig, dadaloy ang himala, dadaloy ang biyaya, dadaloy ang pagpapala sa mga taong may panahon na makinig ng salita ng Diyos. Nung tayo wala pa pananampalataya, di tayo marunong makinig. Nung tayo wala pa pananampalataya, unang pagbasa, unang pagtulog. Pangalawang pagbasa, tulog na tulog. Pagdating sa gospel, nananaginip na. Paglabas ng bahay, sasabihin, ano ang magandang mensahe? Naku, napakaganda. Wala namang masabi. Yan tayo, wala pa tayong pananampalataya. Pero nung tayo makinig, na buhay ang pananampalataya, because faith is a gift of the Spirit. Ang pananampalataya, regalo ng Espiritu Santo sa mga taong tumanggap ng Espiritu ng Diyos since the beginning that they were baptized. Amen. Tinanggap natin yung Holy Spirit nung tayo binyagan. At ang pananampalataya, regalo ng Espiritu Santo according to 1 Corinthians chapter 12 and 1 Corinthians chapter 14. Kaya mahalaga ang pananampalataya. And you know, faith is the key. Sabi niyo, key. Susi. Ang taong walang pananampalataya, hindi yan uunlad ang buhay. Ang taong walang pananampalataya, hindi gumagaling.
Kahit ano ang nangyari po, nung sumunod yung babaeng yun dahil narinig niya ang Panginoon ay nangangaral ng salita ng Diyos. Napakinggan niya ang magandang pangaral ni Kristo. Patuloy na nabuhay ang pananampalataya sa puso ng babaeng ito. Nabuhay! Nabuhay ang pananampalataya. Kaya nakipagsiksikan. At nung nanduro na siya, nahipo niya ang laylayan ng damit ng Panginoon. May power na lang. Nag-release kay Kristo. May power na. Dumaloy. At sabi ni Kristo, sino ang humipo sa akin? Hinahanap ni Kristo ang humipo. Because Jesus is all-knowing God. Kilala tayong lahat ng Panginoon. Alam na Jesus. Ang bawat isa sa atin, He is all-knowing God. Amen. Kaya hinahanap ni Jesus ang babaeng humipo sa kanya. Ito naman babaeng ito'y natatakot. Akala niya pagagalitan siya. Nangangatal at natatakot. Pero nung mapatapat kay Jesus, inamin ang babae. Sabi niya, Panginoon, ako po yung humipo sa inyo. Kasi po, 12 taon na po akong dinudugo. Naubos na po ang pera ko. Wala na po ako, bankrupt na. Pero nang makita kita at marinig kita, sabi ko, mahihipo ko lang ang laylayan na damit mo. Gagaling ako. Sabi ni Jesus, anak, umuwi ka na. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Umuwi na kayo. Pinagaling na kayo ng inyong pananalig sa Panginoong Jesucristo. O tayo na. Uwi na tayo. That's why faith is so important. Sabi ng Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya paniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Faith is the evidence of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi mo pa nakikita, hindi pa nangyayari, kiniklaim mo na magaling ka na. Hindi pa nangyayari, kiniklaim mo na mayaman ka na. Hindi pa nangyayari, kiniklaim mo na nabinta na yung lupa na binibinta mo. That's faith. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, salamat sa pananampalataya. Sipin mo, kung mananampalataya tayong lahat, malulugi ang mga ospital. Mawawala ng propesyon ang mga doktor. Sabagat yan ang sinasabi ng banal na aklat. Marcos, Kabanata 16. Mark chapter 16, from verse 15 to the following verses. Ang sino mang sumampalataya niya at bautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Mga walang pananampalataya, mga hindi sumasampalataya ay may kaparusahan. Sabi ng banal na aklat. Ngunit ang mga sumasampalataya niya ay magtataglay na ganitong tanda. Tanda po, hindi ba tanda? Tanda, sabihin nyo tanda. Sign. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay na ganitong tanda, hindi matanda. Sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng ibang wika, dumampot manan niya sila ng ahas, hindi sila maaano, at sino manan niya ang mapatungan ng kanyang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling! 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 Sabi ng Biblia yon si Jesus, the sign of those who believe in the name of Jesus Christ of Nazareth, they can cast out devils in the name of Jesus.
At sino man ang niyang mapatungan ng kanyang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Gagaling. Gagaling! Kala nung iba kung ano yung pagpapatong, biblical po yun. Kaya mahalaga yun. Bakit pinapatungan ni Jesus? Dahil sa habag at awa. Because Jesus is a merciful and compassionate. Mahabagin. At dahil siya'y nahabag sa atin, pinapahayag niya ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. The truth will set us free. Amen! Sabihin nyo, the truth will set us free. Eh, paano tayo lalaya sa katotohanan ay puro kasinungalingan, fake news ang lumalabas? Paano lalaya? Kung ang nangangalat ngayon sa mundo, social media is fake news. Akala mo siya yung nagsasalita, ang tawag po doon ay AI. Ano yung AI? Letter A at letter I. Artificial Intelligence. Ang Artificial Intelligence, isa po yung apps na pwedeng ikaw ay kuhanin at magsalita ka, pero hindi naman ikaw yun. Yan ang nangyayari sa mundo. At yan ay kilos ng demonyo. Because Satan is a liar. Sinungaling ang demonyo. Sabihin mo sa iyong katabi, sinungaling ang demonyo. Sinungaling ang demonyo. Laksan nyo. Sinungaling ang demonyo. At sinasabi ng Revelation 21 verse 8, liar, go to hell. Ang mga sinungaling ay mapapasapuin ng impyerno. Kaya huwag tayong magsisinungaling, sabagat ang lahat na nagsisinungaling, ang kanilang tatay ay liar, ang kanilang tatay ay Satanas. Subalit ang batang pinalaya, malaya na magpuri sa Diyos. Amen! Nanay, bakit ka nalulungkot? Ha? Nalulungkot ka po? Ganun ka eh. Ako naman nahahabag din pag nagkagano. Baka umuwi kang ano. Huwag kayo malungkot. You know why? Because the fruit of the Spirit is joy. Yes. Ha? At ang napakaganda sinasabi, our strength is Jesus. Amen. Ang kalakasan natin ay si Kristo. Kalakasan ko ay ikaw. Kalakasan ko. Ayan, wala nang yung kumakanta kaya no? Nagsisikain na kaya wala na yung mga kumakanta, wala man na undugtog, ano? Inuna na yung pagkain kaysa sa gawain, ano? Alam mo naman ako, pag nagtutok ay ako'y kumakanta. Pag nagtutok ako, talagang may kasamang awit, sapagkat gusto ng Panginoon, double ang value ng awitin sa langit. Amen! Amen! Ayan, tapos na po ako. So, the gospel, binasa ko. Ha? Healing through compassion and proclamation. And this gospel is in accordance to the feast of the Corpus Christi this Sunday. Ang kapistahan ng katawan at dugo ni Kristo. Mga kapatid. At tingnan niyo po, this gospel describes the miracle of the feeding. Ang himala ng paano napakain ni Jesus ang 5,000 lalaki, pwera pa ang babae, pwera pa ang mga bata. Lalaki pa lang yung binilang doon. The miracle of the feeding of the 5,000. And this gospel highlighting of the compassion. Ang pinaka-highlight dito ay yung habag ng Panginoon and the proclamation of the word. Sabi ng verse 11, sinundan siya ng mga tao nang malaman ito at malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Sinundan na maraming tao si Jesus. Sinundan
ng maraming tao si Jesus at tinanggap naman sila ni Jesus. Si Jesus, kapag sinusundan natin, hindi niya tayo itataboy, tatanggapin tayo, aare. At sila'y nakinig. I have 4 messages or lesson that you need to take home. Masarap kasi mayroon take home. Pag kayo nagtatrabaho, may take home pay na inaabot sa misis nyo o sa inyong magulang. I have a good news for all of you. And this is the 4 lesson that you need to take home. Dapat yung iuwi at isabuhay pagdating sa bahay. The first lesson that you need to take home tonight is have faith in God. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos. Sabi ng verse 12, ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sabi kasi ng mga alagad, sabi niya rito, pakinggan nyo, sabi niya rito, nagsalita siya sa mga tao tungkol sa kaharian ng Diyos at pinagaling niya ang mga may karamdaman. Matapos makinig sila, pinagaling ni Jesus ang lahat ng may karamdaman. Amen. Part of service, part of worship is proclamation of the word. At tulad ng sinabi ko kanina, in worship there is power and there is healing. Amen. Kasama po yung pakikinig nyo ng proclamation of the word. Kaya silang lahat ay pinagaling. At nang malapit nang lumubog ang araw, sabi ng verse 12, nilapitan siya ng 12 alagad at sinabi nila, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain at matutuluyan sa mga dayon at paligid na nasa liblib na lugar po tayo. Walang pananampalataya yung mga alagad, ano? They have no faith. Why? Kasama nila yung supplier, kasama nila yung source of life, kasama nila si Jesus, pero walang paniniwala. Alala sila. Panginoon, pauwiin na po ninyo sila. Wala po ritong mabibilhan ng tinapay, wala po sila rito matitirhan para naman po sila makahanap ng kanilang matutuluyan sa ibang na yung karating. Kay liit ng inyong pananalig sana, sabi ng Panginoon. Diba? Kung may pananalig sila sa tagal nilang kasama si Jesus, pagkatapos yun, it is a test. Tinitest sila ng Panginoon. Pero ano sagot ni Kristo? Kaya the first lesson that you need to take home, have faith in God. Sabi ni Jesus, paupuin ninyo sila. Kayo ang magbibigay ng pagkain. Ay sabi nga nila, wala nga eh. Wala nga. Wala nga, ibibigay namin. Have faith in God. Manampalataya tayo. Alam nyo, nung pong unang panahon na ako po ay nag-trainee dito sa El Shaddai, lahat kami pinag-resign. Wala na kaming allowance, wala kaming inaasahan nung kami pinag-resign noon. Yung mga taong maliit ang pananampalataya, alalang-alala at balisang-balisa. Hindi katulad ngayong panahong ito, yung ibang naglilingkod sa Diyos, may mami-mami, may lugaw pa. May mga sponsor, may mga nung panahon namin walang ganyan. Kaya nung mag-resign po kami, sa may pananampalataya, aasa kami at umasa sa Diyos. Alam nyo, kapag wala kami, nagdarasal lang kami tulad ng tinuro ni Father kanina.
Manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo sa Diyos, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang ating hinihingi, darating! Darating! Alam nyo, isang araw na walang-wala na talaga kami, nagulat ako. Isang umaga, biglang may pumarang taxi sa aming tapat ng bahay. Sa Bikutan pa ako noon. Hindi ko pa asawa si Luisa noon. Alam nyo, nung bubukas yung taxi, binaba isang sakong bigas. Alam ni Jesus na wala na kaming bigas. The source of everything, the source of life is Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Amen. Si Kristo ang way, the way in all areas in life, the way to reach, the way to success, the way in everything that you want from the Lord. Si Kristo ang daan para matupad ang lahat ng iyan. Have faith! Sabihin nyo, have faith! Manampalataya. Kahit anong sabi ng Panginoon, sabi po doon sa verse 12, nang malapit ng lumubog ang araw, ayun, nabasa ko na yun. Pagkatapos sabi niya, verse 13, ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad, wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili po ba kami ng pagkain para sa lahat ng taong iyan? Halos 5,000 po. Mga kapatid, mahalaga ang pananampalataya. The disciples limited perspective because they have lack of faith. Human limitation. Tayo may limitasyon. Pero kung tayo may pananampalataya, may aasahan tayong Diyos na nangako para sa atin that God will supply all our needs. Philippians 4:19. Sabi nyo, laksan nyo. Second lesson, ano yung first lesson? Have faith in God. Number 2, trust in the Lord. Magtiwala kayo sa Diyos. Kanino ba tayo nagtitiwala? Marami nagtitiwala sa loto, nagtitiwala sa wedding, dumadalo nga ng gawain. Hindi salita ng Diyos ang minimeditate. Inaabagan ang mga verses para itaya sa wedding. Huwag kayong umasa sa mundo. Sabi ni St. Paul sa Romans 12 verse 2, mag-iba na tayo at magbago ng isip. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang alok ng mundo, sugal. Mga kabataan nagsusugal. Dinadownloads ang mga apps sa social media. Gawa ng mundo, gawa ng sanlibutan, gawa ng dyablo para sirain ang mga tao. Sabi ni St. Paul, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Baguhin natin ang isip natin, hindi puro, ano kayang tumama? Ano kayang tatama? Ano ang aking inaalaga ang numero? Let's fix our eyes unto Jesus. Hebrews chapter 12 verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus at mangyayari ang nais nating mangyari sa buhay natin. Trust in the Lord. Magtiwala tayo sa Diyos. Challenge para sa mga alagad. Challenge po para sa kanila yung sinabi ni Jesus. Ano yung sinabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Challenge sa kanila yun ay wala nga eh. At sinabi sa kanya ng mga alagad, sinabi ni Jesus, paupuin ninyo sila, ang mga tao ng tig-50.
At pagkatapos ano sinabi, pinaupungan nila at kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. In spiritual life, in theology, ano po bang ibig sabihin ng 2 isda? It symbolizes the Bible, the Old and New Testament na pagkain ng ating kaluluwa. Ang tinapay, 5 tinapay, the 5-fold ministry gifts that God gave to the apostles. Ano yun? Pastor, teacher, evangelist, prophets, and pastor, teacher, evangelist, prophet, and apostles. Yun yung 5-fold ministry gift na sabi ni St. Paul sa sulat sa mga taga-Efeso upang lumago ang iglesia. Iglesia, ibig sabihin, ecclesia, those who are called out. Ecclesia, tayong mga tinawag ni Kristo, tayong nananampalataya, tayong sinatawag na mga mananampalataya, tayo ang simbahan, the Church of God. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, laksan nyo. Sabi ko, laksan nyo. Dapat sabihin mo, Panginoon, laksan nyo. Yun, sasabihin mo sa Panginoon, laksan nyo. Kasi inaantok na yung iba. Ha? Mga kapatid, challenge para sa mga disciples, God is a provider, so trust His divine provision. Magtiwala tayo sa mga pangako. Saan ba tayo nagtitiwala? Sa mundo? Hindi. Dapat tayo magtiwala. Saan sasabi ng Panginoon? Anong pinanghawakan natin? Pangako nyo'y aking. Laksan nyo. Pangako nyo. Ayun, buti may tumugtog na. Pangako nyo'y sapat, magpakailanman ako ay laksan nyo. Upababayaan man, pangako nyo'y aking. Oh, alin daw yung panghahawakan natin? Yung pangako ng Diyos, hindi yung pangako ng mundo. Yung pangako ni Kristo. Amen. At pangatlo, the third lesson that you need to take home for tonight. Ano yung una? Have faith in God. Pangalawa, trust in the Lord. Pangatlo, believe in miracle. Maniwala ka sa himala. Sino sa inyo naniniwala sa himala? Naniniwala ba kayong kayo paghihimalaan ngayon? Naniniwala kayong ang lahat ay tatanggap ng himala at pagagalingin? So believe in miracle. Miracle of multiplication. Paano pinarami ni Jesus ang 2 isda at 5 tinapay? Sabi po roon sa verse 15, pinaupungan nila ang lahat. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Sabi kanina ni Father, thanksgiving. Yung letter T sa Acts. Yes. Sabi nyo, thanksgiving. Di ba yung inaral niya? Acts, adoration. Ha? Contrition. Ha? Thanksgiving. And supplication. Pag sinabing thanksgiving, nagpapasalamat ka at nagbibigay ka. Thanksgiving. Ay ang ating hilig lang ay, Lord, thank you. Walang giving. Kaya yung lahat ng nagbigay kanina, nag-offer sa Mass, yun ang thanksgiving. At higit sa lahat, yung sarili natin ay binibigay kay Jesus.
Ay yung iba, thanks lang, walang giving. Ha? Walang giving. Ha? Di ba sabi ng Book of Romans? Ulitin ko. Chapter 12, verse 2. Ha? Ano sabi ron sa verse 1? Ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Pag sinabing buhay, because all of us are sinners, patay tayo. Kung wala tayong pananampalataya, hiwalay tayo sa Diyos. Paano magiging buhay? That you must have your perfect relationship with Jesus. Amen. You are connected to the light of all. Jesus is our life. Siya ang ating buhay. John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. So dapat konektado ka. Sabi ron, ialay nyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Living. Ibig sabihin, you had connection with Jesus. Nakakabit ka kay Jesus because of your faith, because of your trust in the Lord. Tapos sabi ron ay, buhay banal. Sabi ng Bible, no one is holy except Jesus. No one is holy except the Lord. The holiness of God, when you had connection with Him, He imparted to us His holiness and His righteousness. Amen. At kalugod-lugod, pag nasa atin ang kabanalan ni Kristo, malulugod siya sa atin. Amen. Amen. Kaya nung pong ibigay sa Panginoon, nagpasalamat si Kristo. At mula po nung pinaupo sila ng tig-50, ipinabigay nila at pinakain silang lahat. Nung makakain na, nakakolekta pa sila ng 12 bakol. 12 kaing bakol, yung basket na malalaki. Tanong sa inyo, kanino napunta yung 12 basket na yon o bakol ng tinapay at isda? Kanino napunta? Ha? Kanino po napunta yung sumobra? Na take home nila? Doon sa batang nagbigay ng 5 tinapay, siya ang pinagpalang ganap ng Panginoon. Hindi naging maramot, kaya't pinagpala siya ng siksik, liglig at umaapaw. And finally, tayo na kayong lahat. Sayaw. Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig banal na salita. Nalaman ko ang susi sa gabay. Ako ngayon may bagong buhay. Finally, nasa kamay. Finally, ako ngayon ay tagumpay. Finally, sabay-sabay. Yes! Ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon, siksik-liglig ng biyaya. Kung may pagsubok, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno. Sa pagtahak. Finally, ako ngayon. Finally, finally,
pinaka-ending. Ending. Finally. Sabay. Oh, lahat ng nagtili na ganon, magaling na. Sabi ko kanina that is expression of your worship. And in worship there is power. In worship there is healing. Amen. The first lesson that you need to take home is, Faith in God. secondly, thirdly, believe in miracle, and finally, sabi ng Bible, take the lesson and put it into practice. Iuwi nyo ang aral ng Diyos at isabuhay nating lahat. Pag ginawa mo yon, yung nagnanais subagana ang buhay, darating sa kanila ang kasaganaan. Madalas sinasabi ng servant leader, buntong hininga pa lang natin, alam na ng Panginoon. At wag na wag niyong sasabihin wala. Wag na wag niyong sasabihin pangit. Ako hindi ko sinasabi, ay tumatanda, magsi 70 years old na ako. Pero sabi ng iba, batang-bata si Brother Rex, parang 35 years old pa lang. 70 years old na po ako sa December. Pero tingnan nyo, grabe, sapagkat I believe in miracle. Naniniwala ako sa himala. Ang tumatanda lang ay numero. Yung edad lang natin, pero tandaan nyo po, kung ano yung isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa inyo. Kung laging bukang bibig nyo na kayo mahina na, manghihina talaga kayo. Kung ang bukang bibig nyo talagang papangit kayo, papangit talaga kayo. Kung ang bibig nyo talaga sasabihin nyo, kayo ay matanda na, tatanda talaga kayo. At sasabihin nyo, kahit maputi na ang buhok ko, pagdating ng araw, ang iyong buhok. Gusto nang umuwi ng mga choir, kaya ayaw umawit So, mga kapatid, kailangan po gawin natin pinagagawa ni Lord. Kahit maputi na ang buhok natin, mayroon tayo may iwang alaala. At ang alaala nyo na yung mga taong na ilapit natin sa pana ng Panginoon. Naakay mo ang asawa mo, naakay mo ang apo mo, naakay mo ang anak mo, naakay mo ang kapitbahay mo, naakay mo ang katulong mo, naakay mo ang boyfriend mo. At yan ang magiging legacy nating lahat, na hindi mawawala at di mauubos ang mga dumadalo sa gawain ni El Shaddai. Sabi ng isang taong nagtanong sa akin ng isang linggo, Brother Rex, bakit umuunti ang El Shaddai? Ang attender, sabi ko, sapagkat nung tayo mag-umpisa, ganyan din ang mga edad nila. Magpo-41 years na tayo. Yung mga katulad nyo ang edad noon, nung umpisa pa lang, nasa langit na lahat sila. Mas marami yung nakinukuha na ni Lord kaysa sa dumaragdag. Mas marami yung namamatay kaysa sa dumadagdag na buhay. Kaya't dapat sipagan natin mag-akay. Akayin mo ang anak mo, akayin mo ang tatay mo, akayin mo ang asawa mo, akayin mo ang driver mo, akayin mo ang manugang mo, akayin mo ang kabit mo. Akayin natin lahat sa Panginoon upang maligtas ang lahat ng tao. At tiniti ako sa inyo, mapupunta lahat tayo sa langit. Tanong ko sa inyo, sino sa inyo ang may cancer? O di uuwi na tayo. Tatawagin ko sana yung may cancer dito. Habang umaawit ay dadaloy ang himala. Yung mayroon sakit sa puso, rayuma, hepatitis, yun lang po may sakit ha. Come forward lahat ng may sakit. At itaas ang kamay. At ating awitin ang Come Holy Spirit, I need you.
Yung mga walang sakit po, ipapato ang kamay sa kanilang ulo. Nandiyan kayo sa inyong upuan. Yung may sakit lang ang pupunta rito, malalalang sakit. Kasi yung pupunta po rito walang sakit, magkakasakit. Kaya yung may sakit lang ang pupunta rito para, dyan lang po, para pagalingin ng Panginoon. Lapit na po yung mga may matitindi na sakit. Yes. Hallelujah. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul, to the weary of soul. Let Lord, sweet healing power, touch me, Lord, let's have the song softly. Panginoon, you are the great healer. You are the great provider. Kung paano ako'y tinawag mo, Panginoon, na napakaraming sakit, rheumatic heart disease, enlargement of the heart, may rayuma, may ispat sa baga, may hepatitis, subalit pinagaling mo ang lahat ng ito nang i-offer ko sa iyo ang buhay ko, Lord. Kaya hindi po ang gawin mo sa mga tao nandito. Inaangkin ko po ang lahat, anumang sakit at karamdaman ay iyong hinahaplos, pinagagaling, at by authority in your name, I rebuke whatever kind of sickness, and I claim, Lord, your healing power, your deliverance power, Lord, we claim in the name of Jesus. The choir continues singing. Lord, I claim your healing. I pray, receive. Close your eyes. I claim healing. Yes, Lord. Receive. Yes, Lord. Yes. Oh yes. Yes, in Jesus' name. Yes, Hallelujah. Lord. I love you, Lord. Tanggapin mo ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. Yes, in Jesus' name. Tanggapin mo ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Receive. Amen. Receive. Amen. Amen. In Jesus' name. Hayaan mo lang dyan. Ang kininang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. 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 Touch. Ang kininang kagalingan. Receive. Touch. In Jesus' name. Hallelujah. Taas ang kamay. Ang kininang kagalingan, palayain ka sa anumang karamdaman ito. In the name of Jesus. Receive. Receive. Touch. In Jesus' name. I claim healing and deliverance in the power of the Holy Spirit. Receive, receive, touch. I claim, Lord, healing. Yes, yes, in Jesus' name. Ang kininang kagalingan sa pangalan ni receive, receive, touch. Yes, in Jesus' name. Ang kininang kagalingan. Receive.
ang kinang kagalingan. Receive. Touch it. I claim healing and deliverance. Receive. Touch. Ang kinang kagalingan. Receive. Receive. Touch. In Jesus' name. Heal me, O Lord. Taas ang kamay. Surrender your life. Lord, I claim, Lord, healing and deliverance. Tanggapin mga kagalingan. Receive. Receive. Touch. Touch. Ang kinin ng kagalingan. Tumali ang himala. Tanggapin mo. Receive. Touch. Tanggapin ang kagalingan. Receive. Touch. Yes, in Jesus. Patong ang kamay sa ulo. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord, and I will be healed. Yes. Tanggapin ang kagalingan. Anumang minor diseases, in the name of Jesus, ay dumadaloy ang kanyang himala sa ating mga buhay. Receive! Receive! Yes! I pray. Ipag-pray natin yung core groups dito. Andiyan ba yung core groups nila? Pag-pray po natin yung core group ng Holy Rosary. Pastor, taas ang kamay. And I pray na kayo bigyan ng lakas, bigyan ng divine wisdom upang lalo pang lumago ang gawain sa dakong ito. At magkaroon pa ng mga kasama kayong mga manggagawa na may aalay ang buhay upang magpatuloy ang gawain ng Diyos. Panginoon, inaangkin namin ang pagdaloy ng iyong himala. I pray for the anointing, Lord, and power dahil sila ang mga lingkod mo. At inaangkin namin, Panginoon, ang iyong kilos, ang iyong galaw, Panginoon. I pray the power, healing, and deliverance, and the anointing. Receive, touch in the name of Jesus Christ. Receive the anointing and power, healing and deliverance. Touch in the name of Jesus. Yes, in Jesus' name. Receive the anointing and power, healing, touch in Jesus' name. Hallelujah. Receive. Receive. Touch in Jesus. Yes, in Jesus' name. Receive in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Taas ang mga kamay, taas ang mga bag, wallet, passport, papeles, lahat ng inyong daladalahan, and let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Basbasan ng Panginoon ang lahat ng inyong madaladalahan, mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at inaangkin namin, Panginoon, na pinagkalupo na at pinagbasan ang lahat ng ito. At inaangkin namin ang tagumpay ng gawain mo ito, Panginoon. May uwi namin ang araw ngayong gabi ito. Sa pangalan ni Jesus we pray. Come on! Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Because it's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am. Oh, let the poor
and praise. We give you thanks, O Lord. Ibaba na po yung mga gamit, yung mga daladalahan. Pagkatapos po nito, final blessing, uupo kayo. Alam ko may parapol pa yata sa inyo, nakita ko sa program. Kaya huwag kayong alis kung gusto nyo tumanggap ng raffle. Okay? Handa na kayo tumanggap ng himala. Bonus! Ihagis ko po ang bonus nyo. Sasabihin mo, sa bawat hagis ko 3 beses, sabihin mo, Jesus! I love you! O yun ay sisigaw nyo ha? 3 beses, okay? May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang tapos na agad kayo. Grabe. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Unang himala, ito na! Pangalawa! And finally, taas ang kamay, dahan-dahang maupo.